Magandang gabi, Pilipinas, kung mahal. Detalyo sa mga pangunahing balita. Ikinaalarma ngayon ng Malacanang ang sama-samang kilos protesta na ikinasa ng iba't ibang grupo dyan sa Liwasang Bonifacio at maging sa EDSA People Power Monument na nagsusulong ng katotohanan at katarungan sa mga anomalyang kinasasangkutan ng mga opisyal ng gobyerno. Aminado rin na palasyo na hindi napaghandaan ng gobyerno ang ikinasang protesta ng libo-libo po nating kababayan na dumagsa at patuloy pa rin dumarating sa EDSA Shrine. At sa kabila naman na nagaganap na malaking protesta, tiniyak naman ng pamahalaan na wala silang namomonitor na banta sa seguridad. Kunin natin ang live report mula dyan sa EDSA, si Madeline Villar Moratillo. Mads, kumusta dyan? Yes, Alex, ang sabi ng Malacanang ay iginagalang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang karapatan ng ating mga kababayan na magsagawa ng malayang pagpapahayag at pagtipon-tipon. Gaya na lang ng ginagawa ng mga kababayan natin sa EDSA at maging sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Ikinagulat ng Malacanang ang inilunsad na kilos protesta ng marami nating kababayan sa bahagi ng EDSA at Liwasang Bonifacio sa Maynila simula kaninang madaling araw. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, matapos malaman ang rally kanina, agad naman itong ipinagbigay alam kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Madaling araw po ay nalaman na po namin. Siguro po talagang pinilano na magkaroon ng surprise rally. Itinago. Bagamat hindi na paghandaan ng rally, nanindigan ng Malacanang na hindi masasabing hindi nila natunugan agad ang nasabing aktibidad. Dahil sa malaking rally na ito, hindi natuloy ang ilang aktibidad ng Pangulo kanina sa labas ng palasyo. Ang isa rito ay sa Maynila at sa Makati naman ang isa. Dahil nga po, Pangulo ay kailangan mag-monitor. Unang-una, ano ba yung impact? Grabe po ba ang impact ng rally o protesta na ito? Sa paningin po ng administrasyon, magkakaroon po ito ng impact hindi lang para sa palasyo, kung hindi sa buong mamamayan natin na naapektuhan ng surprise rally. Sabi ni Castro, iginigalang ng Pangulo ang karapatan ng bawat mamamayan sa malayang pagpapahayag at pagtitipon. Bilinaan ng Pangulo sa mga otoridad, pairalin ang maximum tolerance. Iginigit rin ng Malacanang na wala silang namomonitor na banta sa seguridad. Pero ang paligid ng labas ng Malacanang, bantay sarado. Para po mas maproteksyonan ang mga nandito sa loob, kasama kayo. At alam po natin na kapag kami ganitong mga klase ng rally, ano naman po ito kasama na po ito sa paghahanda. Hindi po natin alam kung may mangyayari dito, kung may papasok or what. So ito po ang pinaka-opisina ng ating Pangulo. Kinumpirma naman ni PCO Secretary Dave Gomez na tuloy ang biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bukas papuntang Canada. Balik sa inyo dyan, Alex. Okay, mabilisan lang, Mads. Wala namang utos sa Malacanang na hanggang alas 6 lamang ng gabi ang mga nagtipon dyan sa EDSA? Naku Alex, wala kasi tayo sa bahagi ng EDSA ngayon. Inabot tayo dito hanggang sa may bahagi ng Pasay sapagkat umikot tayo sa lalawigan ng Cavite sapagkat may mga napaulat kasi kanina na mga kababayan natin na pupunta sa ginagawang rally sa Maynila at sa EDSA, yung hinaharang ng mga pulis. Kung kaya ngayong hapon ay nag-ikot ulit tayo sa bahagi ng Cavite para makita kung may mga hinaharang pa. Pero sa pag-ikot naman natin ngayon, wala na tayo nakita na mga hinarang na mga papaluwas nating kababayan. Okay, maraming salamat sa iyo, Madeline Villar Moratillo.